Yung aking background, no? Yan yung ating talagang ipiplex ngayong araw. Kung nagsanib-sanib yung mga dahon, nakakabuo siya ng magandang background, ano? And ayan, nagdidilig naman si Una ngayon ng ating garden. Tinitingnan ko lang kung uunlad siya dito kasi yung pinagpwesto. OMG! Wow! Ayan. Hello everyone! This is Sir Mr. Nabini tayo na Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba gagawin natin? Papakita ko lang po sa inyo yung aking background, no? Yan yung ating talagang ipiplex ngayong araw kung paano natin mini-maintain yan, ano? Sobrang nagagandahan ako dito kaya lagi kong ginagawa itong background ng picture. Siyempre, background na rin dito sa ating yan video, no? At natutuwa ako kasi ang laki na ng inunlad, mga plants na halos kumapit na sa mga wall, ano? At kapag naglalash sila, nagdudugtong-dugtong sila, nakakabuo sila ng magandang background, ano? So ngayong araw na to, yan yung gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano namin yung inaalagaan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, and mahabang mahaba po yan, ano, hanggang dun pa po yan. Pero dito sa panda na to, medyo hindi pa siya ganun ka-lush, ano. Pero yung mga nandi dito, yan, makita nyo, no, parang wall garden na natin, ano, ang tawag ko dyan. Ito po yung dating house of pole ko, kung saan nagkaroon ako dito ng parang area, kung saan puro pole yung nakalagay, ano. Tapos hanggang sa giniba natin to, tapos I decided na itong nalampong side na to yung itira. So yan po yung mga plants dyan. And nung tag-init, nagkaroon ng mga problema to, pumangit. Pero ngayon, pakita ko sa inyo kasi talagang ang laki na ng mga improvements dun sa mga plants and dun sa garden natin. So pagpapasok kayo dito, makikita nyo na yan, oh, yung ating napakagandang tawag ko na dito wall garden. Hindi ko alam kung anong tatawag ko kasi halos ito, oh, kumapit na siya dito, oh, sa wall. Pero yung iba naman doon sa pole lang, ano. Ang ganda niya kasi pag nagsanib-sanib yung mga dahon, nakakabuo siya ng magandang background, ano. At iyan yung ginagamit ko, no, sa ating picture, no, pag naman nagpipicture tayo. Kaya lang merong iba lumalampas na sa pole. Yan, kailangan gupitin na to, no, kasi nagkakaroon ng medyo mataba. Ayan, ngayon ay magdididig na si Unang dito. At kita niyo yan, didig siya. Inuna niya muna yung, kasi dito yung area namin ng gulayan. Nandiyan po, yung napapanood niyo sa ating reels, yung ating mga vertical talong. Nandiyan po, ayan. And ngayon, si Unang yung nagdididig ng mga halaman natin dyan. Pero dito, ito kasi balak namin lagyan pa ng mga gulay yung kabilang side. Pero ito, ang gagawin namin is i-maintain na lang namin to. So gagawin natin is magtatanggal tayo kasi yun yung lagi namin ginagawa dito, magtatanggal ng mga yellow na dahon. Since ito po ay tampak sa araw, yung talagang makikita nyo walang tanggalan dito, nakakabuo po siya ng pagkasunog sa mga dahon, lalo na yung mga variegated, ano. So pag ganyan po, ang ginagawa na natin is tinatanggal natin, no? So magtatanggal tayo ng mga dahon dito. And ito, tingnan nyo, oh, ang dami na mapopropagate dito, no. Dito rin ako kumukuha ng mga pang propagations, ano. And yan, so ito nyo. Yan. Tapos yung iba dito, makita mo yung mga aerial roots nila talagang humahaba na, tapos tumutulay siya dun sa gumagapang sa pader, tapos pupunta siya dun sa mga lupa, no, kaya mas tumitibay siya. Anyways, maraming mga yan, yung lalo na yung mga nasa taas, no, sila yung madalas na masunog kasi yung mga nandito nasisilungan. Pero okay lang din naman, madali naman siyang putulin. Katulad nito, ikakat lang natin pa ganyan. And
Yan yung mga nandito, itakat lang natin para matanggal yung mga pagsunog-sunog kasi pangit na yung dahon niya, and ang mangyayari kapag hindi pa natin tinanggal yan, kasama pa yan dun sa mga mapupuntahan ng sustansya, no? At sayang naman, imbis na mapunta na lang dun sa pinaka magagandang plants, dun pa sa mga may sunog, no? So tanggalin natin yung mga may sunog na dahon. Yan, para mas maganda. Ganyan po ako mag-trim, ano, para ito, okay, kita nyo, lalabas yung nandiyan. And pangit kasi pag masyadong bulky na rin yung mga wall garden nyo, pangit na rin siya pag masyadong masalimuot. And yan. So tingnan nyo, yung ibang mga nasa ilalim hindi nabibigyan ng enough na sunlight, katulad niya, no. Look, oh, tingnan nyo, pumapangit yung dahon niya kasi nga masyado ng nagkaroon ng parang pagpapatong-patong yung mga dahon. So ganyan lang naman tayo magtanggal. And ayan, nagdidilig naman si Una ngayon ng ating garden. At yan, dito rin sa baba kapag mayroong mga sumusobra, kasi yung iba naman dyan na hindi makapunta dun sa pinaka pader, yan, o dun sa kinakapitan, dito naman siya pumupunta. So ang gagawin natin naman dyan is ikakat na rin natin, kasi ang problema kapag nandito sila sa may daanan, pumapangit din sila kasi sasanggi, naapakan. So may mga damo din. Ang gagawin natin is tatanggalin natin sila. Tapos ito, kung napanood nyo yung mga ideas ko sa photos kung paano sila itanim, ganun ang gawin nyo, no, para hindi nakaka-boring, or kesa naman itatapon nyo, gawan nyo na lang ng bagong design yung mga photos natin, no. So ayan, katulad yan, kami natin nakukuha, no. And yun, kita nyo, mga nagkalat na lang sila dyan. And gawin natin is tanggalin natin sila para mas kumanda, no. Pero tingnan nyo, itong burl marks dito, napakakapal na nito. Before variegated ata yung nilagay natin dito, pero ngayon hindi ko na makita yung variegations, ano, puro green na yung nakikita ko. Anyways, meron na naman ako mga pinabigyan na variegated na ganyan. So safe na yan. And yan, nakakatuwa lang kasi kapag halimbawang ayan, makapal silang tingnan, ang ganda, oh. So ito mas tumataas pa siya, oh. Oh, pakaganda. Pero anyways, trim din natin yung iba, no. Sana dito naman sa area na to, kumustahin natin yung mga tinanim ko dito. May sinaksak ako dito na mga halaman, ano. Tingnan natin yung mga nandito, kumustahin natin. Ayan, this one is Pink Princess. Dito ko siya nilagay, and ayan, buhay na siya. Tinitingnan ko lang kung uunlad siya dito, kasi yung pinagpwestuhan natin before dito sa Pink Princess natin, halos malanta siya, no. Pero today nakita natin na ayan, umuusbong na, no, yung ating Pink Princess dyan. And tingnan pa natin, ito yung nakuha ko dun sa variegated na Peru green siya. Ayan, dyan ko na lang tinanim. Ito rin, ayan, from variegated Peru, green lang din yung tumubo. So hindi siya ganun ka-stable. May tinanim ako ditong Paraiso Verde. Pero ayun, OMG, wow, ayan, malaki na siya, no. At ito, oh, ang ganda ng kanyang dahon, no. So meron dyan Paraiso Verde. And meron ako ditong, yan, nagagandahan ako dito sa aking, kaya gusto kong rumami ito, itong isang klase ng Syngonium na ang ganda ng kulay, oh. Look, kasi mga Syngonium ko yan dito nakalagay yung mga iba, yung mga pink Syngonium, and may hibiscus dito. Pero ayan, ito
ganda ng ating mga golden photos dito. Ito yung malaki na natin, pinutol na natin to before, pero ganda niya na. This one, Dark Lord, no? So ayan, and ito pa, dito pa meron pa. Kita nyo yung minsan kapag itong yan yung ating isang uri ng monstera, nagkakaroon siya ng napakahabang runners. Tapos, walang tumutubong dahon. Ang haba nitong runners nito. O, tingnan nyo. So, ito, intayin ko munang magkaroon ng dahon-dahon. Tsaka ko puputulin, ano. Pero ito, pwede na putulin to. Doon yung mga runners niya. Kapag walang kinakapitan kasi hindi nagkakaroon ng dahon, ano. So, dapat ikakapit mo itong mga yan yung nodes nila. Diyan nagsisimula yung mga ugat. So, kailangan kumapit mo na yan bago magkadahon. Or else, talagang hahaba yung pinaka-runners niya. Tapos, tsaka pala magkakadahon pag may pinapitan na. So, ganyan muna natin yan, ano. Ganda pa naman ito. Kaya lang yung mga dahon niya, tingnan nyo, oh, nagkaroon ng problema. So, cut din natin yung mga dahon nito. Para, yan. Pero matured na yung mga dahon yan. Loko, may mga sira. So, yan. And, ito ang mabilis kumapal sa akin. Itong mga syngonium ko na ganito, no. Ang bilis niya kumapal talaga. Yung mga syngonium na ganyan. Ito yung nagkakaroon ng 5 lobes, ano. Yan yung unang-unang nagkakaroon ng 5 lobes. Pero maganda sila kasi pag tumagal, nagkakaroon ng pink. Di-develop yung mga pink na dahon, ano. Pero pag minsan, ganito lang sila, oh. Parang ganyan. Anyways, ang ganda niyan. And, yan. Yung ating pag-maintain dito sa ating area na to na tinatawag ko na ngayong wall garden, ano, dahil dun sa maganda niyang background. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung ating magandang background dito, no, yung ating wall garden na may mga iba't ibang halaman, ano, at pwede nyo rin gawin yan sa inyong mga garden kung may area kayo na plain lang, o dyan nyo po gapangan yung inyong mga halaman, ano, para makabuo kayo ng magandang background katulad ng nasa ating background ngayon. Ayan, pwede kayong mag picture dyan at pwede kayong mag photo off dyan, no? So ayan, thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos, at thank you din po sa lahat na nanonood at sumusuporta araw-araw. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Egg Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Sir Misunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.